And jaran! Ayan, naluto na ang napakasarap nating sinampalukang manok. Ayan, sarap, sabaw pa lang. Ulam na ulam na. At kung paano nga ba lutuin ni Tita Wina yan, halina kayo. From preparation to cooking, samahan nyo si Tita Wina at sabay-sabay natin yan na lutuin para naman from my table to your table. Ang haba nung from my table to from my table to your table, no? Ayan. Alam nyo guys, pag natikman nyo to, for sure na mai-inlove kayo at uulit-ulitin yung lutuin ito para ihain sa inyong hapagkainan. Sobrang sarap kasi nito guys. You cannot stop eating. Sabaw pa lang, talaga namang nakaka-inlove na ang lasa. Promise! Kaya naman, continuous watch this video para ma-take note mo ang ingredients nito. Ayan, so dito nga ay meron tayong sariwang manok at minarinate ko na yan. Syempre, hugasang mabuti ha. Tinanggalan ko nga pala yan ng skin dahil hindi naman nakakain yung skin. So natatapon lang, 'di ba? So ang gagawin ko diyan, piprituhin ko muna at ito na nga, pinrito ko na yung skin. Ayan, nakita nyo? Crunchy na siya at yung oil niya, yan na rin ang ating paggigisahan ng ingredients para mas masarap. O, tingnan nyo, ang daming oil na na-extract, o. Ayan. So, una, ilagay natin ang young ginger. Ayan. At ilagay na nga natin yung young ginger. Ang ginamit ko para pwedeng kainin, pati yung mga ingredients. Pag yung old kasi, masyadong may mga bunot-bunot, di ba? Ayoko yung ganon. Ayoko yung feeling na may nakakain na bunot-bunot. So, yung ginger para yummy siya. Pero mabango rin naman. So, sinunod ko na nga rin yung bawang at sibuyas. Ayan. So, hintayin lang natin na mag-golden brown yung ating bawang at luya bago ilagay yung chicken. So, sa pagkakataon nga na ito, ay nakita natin na nag-translucent na yung ating onions and na golden brown na rin ang bawang at luya. So, kaya nilagay na natin ang chicken. Huwag munang hahaluin. Hayaan lang muna natin na naka-stipot yung chicken. Ayan. So, kailangan pag yung binaliktad nyo na, magkaroon ng frying texture yung likod ng chicken. Yes. Dahil yun ang gusto nating ma-achieve. Ayan, so nakita nyo, ang sarap niyan. Ang bango-bango pa. Alam nyo guys, enjoy na enjoy talaga akong magluto. Yes. At pagdating nga sa kusina, talaga namang lagi tayong may pamamaraan para mas mabigyan natin ng masarap na lasa ang ating mga lutuin. At dapat walang natatapon, ano? Katulad nga ng ginawa ko dito. So, yung balat, dahil every time na kumakain ng mga bata, yung balat laging nasa tabi ng pinggan. So, kaya dito pinakrunchy ko. So, kaya inilagay ko na nga rin dito, yung dalawang cubes natin. Siyempre, chicken ang binilagay natin. And then, naglagay na rin ako dito ng pamintang durog. Ayan. Ang sarap-sarap niyan, guys. So, yan, guys. Naglagay din tayo dito ng patis. No measurement ito, no? Kayo na ang bahalang mag-estimate kung gaano karami. At naglagay na nga rin ako dito ng sugar to balance the taste. Yes. And wag natin kalimutan, may marination taste na po yung chicken natin bago natin ginisa, ha? Minarinate ko po yan sa asin at pamintang durog. Yes. So, kaya yung ating ilalagay na ingredients, wag nang masyadong marami kasi baka mapaalat. Okay lang na mapakulang ang ingredients, wag lang mapadami ang salt. Kasi pag yung napaalat, medyo mahirap nang i-adjust.
Hindi tulad ng pagmatabang, 'di ba? So madadagdagan natin ng ingredients. So dito nga ay naglagay na tayo ng tubig. At nilagay ko na nga rin pala dito yung ating labanos. So, ang ilalagay natin na tubig, enough lang para dun sa ating chicken na maluto. At siya nga pala, tayo ay directly magluluto sa pressure cooker kung saan tayo naggisa. Yes. Ipi-pressure cook natin yan ng 8 minutes. Yes. 8 minutes, enough na yon para lumambot yung chicken. And tinatanong nyo ba kung bakit ako sa pressure cooker nagluluto? Sa pressure cooker po kasi mabilis, which is sa normal casserole, it will run about 35 minutes to cook. So sayang ng oras, sayang din ng gasol. Ang mahal na kasi ng gasol ngayon, ano? Yung gasol kasi ngayon, 1,000 plus na. And then, yung time naman, 'di ba? So, let's always save our time. Marami pa tayong magagawa, 'di ba? So, dito sa pressure cooker, 8 minutes lang may masarap ka ng sinampalukang manok at napakalambot pa. Ayan. So, tinanggalan natin dito yung ano bang tawag diyan? Para lumabas yung pressure. Ayan. Wag mo nang bubuksan ha. At pag bumaba na itong aluminum na ito na bilog, ayan, yung pinofocus ko. Doon pa lang tayo magbubukas. Pero hanggang yan ay nakataas pa na ganyan. Ito to sa taas ng Hanabishi. Kita nyo ba? Yan, yung bilog na yan. Yan ang hihintay nating bumaba. At pag bumaba na yan, yan ang sign na pwede na nating buksan. Hanggat yan ay naka-ultaw pang ganyan, wag mo nang bubuksan kasi possibly mag-explode. Kayo ay ma-injured at magkakalat sa inyong sahig. Yes, at the same time, masisira ang inyong niluto. Masasayang din, 'di ba? So kaya we have to be careful. So, ayan nga, ayan, at able na nating buksan. O, diba, ang ganda ng pagkaluto natin, o, dahil mainit pa yan, dahil katatapos lang kumulo, pwede na nating ilagay yung ating mga gulay. Ilagay natin yung sili, at sinunod na rin natin yung pichay, at ating beans. Hindi na natin kailangang buksan ulit ang apoy, dahil mainit na mainit po yan. Yes. Samantalahin natin na masyado pang mainit para makukonsib siya at yun na ring init na yon ang luluto sa ating gulay. Ayan, o diba? Para save gasol. Yes, tingnan nyo naman yung chicken. Talagang napakaganda ng pagkaluto. At alam nyo ba, sobrang bango nito guys. Yes. Pagbukas ko pa nga lang ng pressure cooker, nangalingasaw na at habang ginigisa ko nga ito, naririnig ko yung mga dumadaan sa harap ng bahay namin. Ang bango naman ng niluluto. Ano ba yon? Akala nila tinola. Kasi yung amoy ng ating sinampalukang manok ay parang tinola. Nag-iiba lang po yung amoy niyan pag nilagyan na ng pang-asim. But while wala pang pang-asim, tinola naman talaga ang amoy niyan. Yes, kaya sabi ng mga dumadaan, bango naman, amoy tinola. Gusto ko na nga lang sanang sabihin na hindi po tinola, sinampalukang manok. At dito nga ay naglagay na rin tayo ng white onion leeks. Yan. Diba? Ayan. So, tinatanong nyo ba kung bakit yung aking onion leeks ay white? Kinuberan ko po yan ng plastic. And yes, tanim ko po yan. Yes. Pinatubo ko lang yan sa plastic. At para maging white nga siya ay kinuberan ko. So dito, dahil nailagay na natin yung mga gulay, pwede na tayo maglagay ng pang-asim. Ayan, ang gamit nga natin ay Knorr, sinigang sa gabi. Ayan, i-dissolve lang natin ng ganyan. Huwag nang haluin, madudurog kasi yung ating chicken kasi sobrang lambot na. Now, dahil nailagay na natin yung ating sinigang Knorr sa gabi, nag-squeeze ako dito ng kalamansi. Pwede na nating ilagay dyan sa palibot. And yes, optional to, no?
yung kalamansi natin. It's up to you guys kung gusto nyo maglagay ng kalamansi. Pero ako, I choose to put kalamansi. Kasi mas masarap. Yes. Mas masarap talaga. Iba yung sarap niya. Level up na level up. Pag yung may asim na ng nor at lagyan mo pa rin ng kalamansi. But it's up to you guys. Kung gusto nyo, maglagay kayo. Then kung ayaw nyo, then yung nor na pang-asim is enough na yun. Pero kung gusto nyo i-try yung kalamansi, go ahead and try it. Ang sarap niya. Hindi kayo magsisisi. You will thank me later. Yes. Ayan, at luto na nga at pwede na tayong mag-plating. Yes, actually I'm excited. Tingnan nyo naman yung sabaw. Talaga namang sabaw pa lang. Look at that. Sarap nito guys, promise. Sobrang bango. Talaga namang yung aroma niya. Talagang angat na angat. Sobrang bango talaga, promise. Try nyo to guys, itong ganitong pagluluto. Talagang mapapa-olala ka sa sarap. Thanks for watching. Bye!